Nagsimula ang pelikula sa dalawang kriminal na nagngangalang Stig at Bobby na nagbabalak na nakawin ang lahat ng pera mula sa isang bangko. Sa oras na iyon, pumasok si Bobby sa bangko at si Stig ay pumasok sa restaurant na nasa tapat lamang ng bangko. Maya-maya, bumalik si Bobby mula sa bangko upang kausapin si Stig sa restaurant. Pagkatapos ay naghanda na silang gawin ang kanilang masamang plano. Pumunta si Stig sa banyo at pagkatapos ay nag-fake siya ng emergency para lumabas ang lahat ng nasa restaurant. Nang wala ng tao sa paligid, bigla siyang nagsimula ng sunog sa restaurant. Ang eksena pagkatapos ay bumalik sa isang linggong nakaraan kung saan si Bobby at Stig ay nasa Mexico upang makipagkita sa isang mapanganib na gang na tinatawag na Cartel Mafia. Sa loob, nakilala nila ang pinuno ng gang na si Poppy Greco. Doon, iniabot ni Bobby ang ilang peking ID na hiniling ni Poppy Greco noon. Pagkatapos ay binigyan ni Poppy Greco si Bobby ng pera, ngunit gusto ni Bobby ng droga tulad ng napagkasunduan nila noon. Sinabi ni Poppy Greco na wala siyang natitirang droga dahil nabenta na ang mga ito. Kaya kinuha ni Bobby ang pera at sinabing maghihintay siya ng ilang araw para sa mga droga. Nang maglaon, sinabi ni Bobby kay Stig na kailangan nilang umalis kaagad sa Mexico. Pero bago sila makaalis, ipinakita ni Stig ang kanyang galing sa pagbaril dahil ang mga tauhan ni Poppy Greco ay grabe sa pagbaril. Nang marating ni na Bobby at Stig ang border ng Mexico at Amerika, naaresto sila dahil pinaghihinalaan silang nagtatrabaho sa cartel ni Poppy Greco. Pinaghiwalay sila para sa pagtatanong. Lumalabas na si Bobby ay isang undercover na agent ng DEA at si Stig ay walang ideya tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Bobby. Maya-maya pa, tinanong ng amo ni Bobby na si Jessup kung nakakuha ba si Bobby ng anumang ebidensya laban sa grupo ni Poppy Greco. Walang nabigay si Bobby dahil binayaran siya ni Poppy Greco ng cash sa pagkakataong ito, kaya walang pruweba para arestuhin ang gang. Pagkatapos ay binigyan ni Jessup si Bobby ng 2 linggo upang makahanap ng ilang ebidensya upang matulungan ang DEA na patumbahin ang gang ni Poppy Greco. Sa isa pang silid, si Stig ay kinukwestiyon ng isang ahente ng DEA na nagngangalang Debris tulad ni Bobby. Ngunit sa halip na matakot, sinubukan siyang gayumahin ni Stig. Long story short, sa kalaunan ay parehong pinakawalan sina Bobby at Stig. Makalipas ang ilang araw, pumunta si Bobby sa lugar ni Stig at hiniling sa kanya na nakawin ang lahat ng pera na pag-aari ni Poppy Greco na alam nilang nakaimbak sa isang bangko. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Stig sa plano ni Bobby. Kinabukasan, bago ang nakawan, pumunta sila sa restaurant sa tapat ng bangko. Sinunog ni Stig ang restaurant para walang tao bukas tulad ng nangyari sa simula ng pelikula. Kinabukasan, naghanda na sila para isagawa ang kanilang plano. Sa gabi, nakilala ni Stig ang isang lalaki na nagngangalang Queens. Lumalabas na si Stig ay isang marine na nagtatrabaho para kay Queens na nagtalaga sa kanya na hulihin si Poppy Greco, ang pinuno ng Cartel Mafia. Inilihim din ni Stig ang kanyang tunay na pagkatao mula sa kanyang kaibigang si Bobby, kaya hindi alam ni na Bobby at Stig ang tunay na trabaho ng isa't isa. Ngayon, alam na ni Queens na isang marine captain at boss ni Stig ang tungkol sa plano ni Stig na nakawin ang lahat ng pera ni Poppy Greco. Naghanda pa siya ng mga armas para sa pagnanakaw kinabukasan. Bago umalis si Stig, sinabihan siya ni Queens na harapin si Bobby kapag nakuha na nila ang pera mula sa heist. Sa madaling salita, dumating ang araw ng pagnanakaw. Sinabihan nila ang lahat na huwag makipaglaban at gawin ang kanilang sinabi. Pumasok si Stig at nag-set up ng mga pampasabog na natanggap niya mula kay Captain Queens noong nakaraang gabi. Pagkatapos, isinakay nila ang lahat ng pera sa kanilang sasakyan at kumari pa ng takbo palayo sa pinangyarihan. Nang makarating sila sa isang tahimik na lugar, nagulat sila sa dami ng pera, pero lumalabas na pareho silang nagbabalak na magpatayan dahil akala nila ay isang kriminal ang kanilang kinakasama. Gayunpaman, si Stig ay isang sharpshooter at nagawa niyang i-immobilize si Bobby sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya sa balikat. Nang malapit na niyang tapusin si Bobby, napansin ni Stig ang isang ID badge na nagpapahayag na si Bobby ay isang ahente ng DEA, kaya nagpasya si Stig na huwag patayin si Bobby at piniling umalis sa halip. Samantala, galit na galit ang isang CIA intelligence officer sa bank manager na ninakawan kanina dahil nakikipagtulungan pala si Poppy Greco sa CIA. Sa kabilang banda, makikita natin si Stig na pumunta sa punong tanggapan ng Marine upang ibigay ang lahat ng pera kay Queens at tinanong si Stig kung niligpit niya si Bobby, ngunit nagbigay si Stig ng hindi malinaw na sagot. Nang marinig iyon, hindi kumbinsido si Queens at kinuha si Stig upang suriin ang katawan ni Bobby. Sa kanilang pagtataka, hindi nila makita ang katawan ni Bobby, ibig sabihin ay nakatakas si Bobby nang hindi nasasaktan.
Pagkatapos ay inutusan ni Queens ang kanyang mga tauhan na arestuhin si Stig dahil sa hindi pagsunod sa mga utos na humantong sa isang shootout sa pagitan nila. Sa kabutihang palad, hindi nila napatay si Stig at nagawa niyang makatakas mula sa eksena. Pagkatapos noon, kinailangan ni Bobby na ipagamot sa veterinaryo ang kanyang tama ng baril. Kinagabihan, sinundan ni Bobby si Deb, ang kanyang partner mula sa DEA, sa isang hotel. Sinubukan niyang ipaliwanag na ninakawan lang niya ang isang bangko doon, ngunit kinuha ni Stig ang ninakaw na pera. Pagkatapos ay humingi ng tulong si Bobby kay Deb upang hulihin si Stig, ngunit sinabi niyang abala siya at nangakong kakausapin siya mamaya. Binanggit din niya na ang mga tao ay madalas na nagtatago ng pera sa ilalim ng kanilang kama. Matapos makita si Deb, desidido si Bobby na mag-isa na pumunta sa lugar ni Stig. Habang nasa loob, tumunog ang telepono at nang sagutin ito ni Bobby, ito ay si Stig na kanina pa nakatingin sa kanya mula sa kalapit na gusali. Sa panahong ito, wala pa silang tiwala sa isa't isa. Pagkatapos ay ipinahayag ni Stig na siya ay isang Marine na ipinadala ng kanyang mga superior. Gayunpaman, hindi nagtagal, ang mga Marines na ipinadala ni Queens ay dumating din sa bahay ni Stig na nagpaplanong hulihin siya. Napagtanto ito, tinulungan ni Stig si Bobby na makatakas mula sa kanyang bahay at binaril pa ang ilan sa mga tauhan ni Queens na nagpahintulot kay Bobby na makaalis ng ligtas. Sa kabilang banda, nakakuha si Jessup ng hindi inaasahang pagbisita mula sa bangko. Kasabay nito ang pagbisita ni Bobby kay Jessup. Sa oras na iyon, mabilis na sumiklab ang putukan nang pumasok si Bobby at nabaril si Jessup. Nagawa ng CIA na matrap si Bobby sa ganitong sitwasyon. Tinanong ng CIA chief si Bobby kung nasaan ang ninakaw na pera. Para ma-pressure si Bobby, ginamit ng CIA chief ang sariling baril ni Bobby para barilin muli si Jessup. Nagbanta siya na kapag hindi ibinalik ni Bobby ang pera sa loob ng ilang araw, isisisi ng CIA kay Bobby ang pagkamatay ni Jessup. Kinabukasan, pumunta si Bobby sa bahay ni Poppy Greco para alamin kung kaninong pera talaga ang ninakaw niya. Maya-maya pa ay dumating na rin si Stig na nakipaglaban sa mga tauhan ni Poppy Greco. Pagkatapos ay kinidnap ni Stig si Poppy Greco at sinubukan siyang habulin ni Bobby. Naglaban pa sila minsan at sa kalaunan, pareho silang napagod at nagpasya na magtulungan at magtiwala sa isa't isa. Di nagtagal, ibinunyag ni Stig na ang kanyang Marine Superior na si Queens ay hinahabol na siya ngayon. Samantala, binanggit ni Bobby na ang kanyang amo ay pinatay ng isang grupo ng mga tao at dadalhin siya para dito. Pagkatapos, dinala nila si Poppy Greco sa isang lugar para sa pagtatanong. Nalaman nilang CIA ang mga pumatay sa amo ni Bobby. Ang lahat pala ng mga ninakaw nilang pera ay bribe money mula sa cartel patungo sa CIA, ibig sabihin nito ay pag-aari ng CIA. Maya-maya, nagulat sila nang dumating si Deb doon. Ang lugar pala na ginamit ni na Bobby at Stig ay bahay ni Deb. Sa loob, masama ang loob ni Deb kay Bobby dahil ayaw niyang masangkot sa mapanganib na cartel mafia na maglalagay sa kanyang kaligtasan sa panganib. Gayunpaman, sinubukan niyang tiyakin sa kanya na magiging okay ang lahat. Sa kabilang banda, habang sinusuri ni Stig si Poppy Greco, bigla silang nilapitan ng Marines mula sa koponan ni Queens. Sa kabutihang palad, nakatakas sila sa pamamagitan ng pagtakbo palayo sa lugar. Samantala, nakatakas naman si Poppy Greco at na-hijack ang isang dumadaang sasakyan. Mabilis siyang nakipag-ugnayan sa kanyang mga tauhan para hulihin sina Bobby at Stig. Sa kalagitnaan ng gabi, ang kotseng minamaneho ni Bobby ay nabangga ng mga tauhan ni Poppy Greco. Nahuli sina Bobby at Stig, ngunit nagawang tumakas ni Deb sa panahon ng banggaan. Kinabukasan, nakita sina Bobby at Stig na pinapahirapan ni Poppy Greco dahil sa pangahas na pagkidnap sa kanya. Pagkatapos, inalok ni Bobby na ibigay kay Poppy Greco ang ninakaw na pera upang matiyak ang kanilang kalayaan, bagamat hindi niya alam kung nasaan ang pera. Si Poppy Greco, na pinili ang pera, ay pumayag na palayain sila. Gayunpaman, nalaman nilang nahuli si Deb ng grupo ni Poppy Greco. Nagbabala si Poppy Greco na kung sinasabi ni na Bobby at Stig na ang pera ay kay Queens, ang kanyang amo, malamang na nasa Marine base ang pera. Ninakaw nila ang isa sa mga nakaparadang sasakyan at umalis. Kinabukasan, dinala ni Stig si Bobby upang makita ang isang dating kaibigan na makakatulong sa kanila na bumili ng mga armas dahil kailangan nilang makuha ang pera bago sumapit ang gabi. Desidido silang makapasok sa base ng Marine. Sa daan, pumunta si Bobby sa opisina ni Queens, habang si Stig ay nagplano na iulat ang krimen ni Queens sa pinakamataas na admiral. Nang makarating sila sa lugar ng admiral, sinubukan ni Stig na ipaliwanag ang lahat.
Gayunpaman, ayaw makialam ng Admiral dahil makakasira ito sa reputasyon ng Navy. Pinalayas pa ng Admiral si Stig at aalisin pa siya sa trabaho. Sa kabilang banda, sa wakas ay hinarap ni Bobby si Queens at pinilit siyang ibunyag kung nasaan ang ninakaw na pera. Sa pressure, inamin ni Queens na lahat ng pera ay kay Deb dahil boyfriend niya si Queens. Sinadya nilang makulong sina Stig at Bobby. Maya-maya, dumating ang mga tauhan ni Queens at nahuli sila. Pagkatapos ay ang mga Marines na gustong hulihin si Bobby. Upang makatakas, nagpa siya si Bobby na itago ang kanyang sarili bilang isang Marine sa pamamagitan ng pagsuot ng isa sa kanilang mga uniforme. Ang kanyang plano ay upang gumawa ng sanhi ng isang pagsabog upang ilihis ang kanilang pansin at ito ay gumana. Sa wakas, nagawa niyang makalayo sa base. Kinagabihan, habang nagmamaneho si Bobby, nakatanggap siya ng tawag mula kay Poppy Greco. Noong panahong iyon, sinabi ni Poppy Greco kay Bobby na naubos na ang oras na binigay niya sa kanya at kay Stig at papatayin niya si Deb. Matapos patayin si Deb, si Bobby ay nawalan ng pag-asa dahil siya lamang ang nakakaalam kung saan nakatago ang pera. Long story short, nang gabi ring iyon, nagkita muli sina Bobby at Stig. Nagplano si Stig na bumalik sa Mexico upang lumikha ng salungatan sa pagitan ng grupo ni Poppy Greco at ng mga tropa ni Queens at susubukan naman ni Bobby na subaybayan ang lokasyon ng pera. Pagkatapos, naalala ni Bobby ang sinabi ni Deb tungkol sa mga tao na madalas na nag-iimbak ng pera sa ilalim ng kanilang kama. Nang tingnan niya ang ilalim ng kama ni Deb, nakita niya ang lahat ng pera. Kinabukasan sa Mexico, nagpanggap si Stig na ibibigay ang ninakaw na pera kay Poppy Greco. Gayunpaman, naroon din ang mga tropa ni Queens at nagsimulang barilin ang mga tauhan ni Poppy Greco. Ang plano pala ni Stig ay magsimula ng alitan sa pagitan ng grupo ni Poppy Greco at ng grupo ni Queens. Maya-maya, nagpakita ang CIA at lumalabas na tinawagan sila ni Bobby. Nasa kotse ang lahat ng pera ni Bobby at ibinigay niya ang susi ng kotse sa pinuno ng CIA. Habang sinusubukan umalis ni na Bobby at Stig, isang shootout ang naganap. Sa oras na iyon, sinubukan ni na Bobby at Stig na tumakas at nauwi sa pagharap kay Queens at sa pinuno ng CIA na may mga baril na nakatutok sa isa't isa. Gayunpaman, sa kanilang pagtutulungan, nagawa nilang ibagsak si Queens at ang pinuno ng CIA sa pamamagitan ng pagbaril sa kanila ng magkasabay. Pagkatapos ay nilapitan nila si Poppy Greco, na walang kalaban-laban at walang pag-aalinlangan. Tinapos din nila ito. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita natin sina Bobby at Stig sa restaurant na sinunog nila sa simula ng pelikula. Tumingin si Stig sa bangko sa kabilang kalye at iminungkahi na nakawin nila ito dahil wala silang pera. Gayunpaman, inihayag ni Bobby na hindi niya nawala ang lahat ng pera. Nag-ipon siya ng pera sa kanyang bahay, sapat na upang magkaroon ng magandang oras para sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Plano din niyang ibahagi ang ilan sa kanyang pera sa may-ari ng restaurant na dati nilang nasunog. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel.